Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Inutil na asawa. Hoy, bumangon ka nga dyan at nagugutom ako. Bilis! Mula sa nahihimbing na tulog ay agad na napabalikwas si Alma. Paano'y kinakalabit siya ng marahas ng asawa gamit ang paan nito. Nang magdilat siya ng mata ay nakatayo sa harapan niya si Nathan. Agad niya ding naamoy ang alak dito. Nathan, lasing ka? Hindi ako lasing. Napainom lang ako. Sige na, tumayo ka na at gutom na sabi ako eh. Oo, eto na. Kanina pa nga kita hinihintay eh. Ay talaga? Kaya palang himbing ng tulog mo ha? Kasi 3:00 na ng madaling araw. Eto, ininit ko yung sabaw para makaginhawa ka. Buti naman may sabaw. Tubig na malamig meron ba ha? Ikuha mo nga ako. Bilisan mo naman ang kilos para kang pagong eh. Oo nga pala, binawasan mo ba yung ipon natin? Eh bakit? May problema ba? Ano naman, ano lang kasi halos kalahati yung nabawas eh. Pasalamat ka, hindi ko pa kinuha lahat eh. Eh di sana natalo lang lahat yan sa sugal. Napatigil si Alma mula sa pagsasali ng malamig na tubig sa baso. Napatingin siya sa asawa. Nakita naman siya nito sa ganoong reaksyon kaya biglang kumunot ang noo nito. O bakit? May problema ka ha? Hindi niya inaasahang bigla na lang nitong isasaboy sa kanya ang mainit na sabaw na hinihigop nito. Aray, ano ba ang Pesting buhay to. Kumakain yung tao, sisimangutal mo. Buti sana kung cute ka sumimangot eh. Eh hindi naman. Nakakawala ka ng gana. Buisit. Buisit! Hindi mo dapat kasi pinangsugal yung ipon. Mabilis na nahawakan ni Nathan ang ilalim ng baba niya at pinisilyo ng mahigpit. Napaigik si Alma sa sakit. Hindi mo ko tuturuan kung kailan at saan ko dapat gamitin ang pera na yon, ha? Kasal tayo, Alma. Ang pera mo ay pera ko din. Naintindihan mo? Ha? Hindi na makakibo dahil sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanya. Tahimik na lamang na naglanda sa magkabila niyang pisngi ang luhang hindi na niya mapigil sa paglabas. O ano? Dadramahan mo na naman ako, ha? Doon lang siya binitiwan ng asawa sa kanailing. Alam niya namang pwedeng maging ganun ang reaksyon nito. Sadyang hindi niya lang nakontrol ang sariling magulat dahil ipinaubos lang pala nito sa sugal ang perang ilang buwan niya ding pinag-ipunan. Itigil mo na yung kakayak mo dyan. Akala mo nakakaawa ka? Hindi no? Nakakasuya ka lang pagmasdan. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo. Oh, makapasok na nga lang sa loob. Huwag ka doon matutulog ha. Ayoko may katabing gabyana sa kama. Nang gabing yun ay walang nagawa si Alma kundi ang matulog na lang sa sofa. Ayaw niya nang dagdagan pa ang init ng ulo ng asawa. Talagang mainitin ang ulo nito lalo na kapag natatalo sa sugal. Kinabukasan, matapos maganda ng pagkain para sa asawa, ay pumasok na din siya. Hindi niya muna kakausapin si Nathan dahil masama din talaga ang loob niya dito. Kapag nagising na ito, ay maalala din siguro nito ang ginawa sa kanya pati na sa ipon nilang pera. Oy sis, mali ka yata ng lagay ng blush on mo. Ayan at nasa ibaba ng nguso mo oh. Bakit namumula yan? Mabilis na naibalik ni Alma ang suot na face mask. Nalimutan niyang namumula nga pala ang nguso niya dahil doon tumama ang mainit na sabaw na binato ni Nathan sa kanya ng nagdaang gabi. Ay ang galing, napag-alatang hindi blush on sis. Gusto mo turuan kitang paano maging expert na martyr? Una, dapat gina-justify mo yung pananakit ng jowa o asawa mo sa'yo. Jamie, kasalanan ko din naman eh. Ay nako, gaya ng sabi ko, nangunguna ka sa number 1. Congrats, you're an expert martyr. Halika na nga sa luneta at pahukay na nakita ng magiging libingan mo doon. Jamie naman eh. Umikot na lang ang mga mata ng kaibigan niyang bakla saka napailing.
Hindi na ito nagsalita pa sapagkat alam naman itong hindi rin siya makikinig. Aminado naman siyang bulag, pipi at bingi nga siya sa pagmamahal niya sa kanyang asawa. At alam ni Jamie na walang sino man na makakapagdikta sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Samantala, pasado 10:00 na nang magising si Nathan. Masakit ang ulo niya at hilong-hilo pa siya. Inis siyang tumayo at agad na naghanap ng malamig na tubig. Alma! Alma, nasaan ka? Kahingan tubig na malamig. Pero walang naging pagkilos. Sa kanya naalala, Lunes na nga pala. Marahil ay pumasok na ang asawa sa trabaho. Doon niya palang naalala ang nagawa dito sa nagdaang gabi. Nasa po niya ang sariling noo. Lalo lang sumakit ang ulo niya. Ay naku, ano na naman bang ginawa ko? Marasyang napabuga ng hangin. Nagpasya na lang siyang lumabas upang mamili ng yelo nang makasabay niya si Amor sa tindahan. May edad na ang babae pero animoy dalaga pa rin kung kumilos at manamit. Ikaw pala yan, Nathan. Anghat mo naman sa sando at boxer. Nakita niya pang natuon ang mga mata nito sa pagitan ng mga hita niyang nooy bakat ang nagngangalit niyang alaga dahil bagong gising nga siya. Huwag mong tingnan, may bayad yan. Talaga? Magkano ba kada tingin? Parang ang sarap kasing almusalin eh. Alam mo, tumabi-tabi ka dyan at may bibilin ako eh. Sumasakit pa naman ang ulo ko sa hangover, baka samain ka sa akin. Gusto ko yung sasamiin, pero sa masarap na paraan. Nailing na lang si Nathan. Hindi lingid sa kanya ang pagiging mahilig ng babae. Kaya nga sa bar ito nagtatrabaho bilang bugaw. Pwede ba, Amor? Ilugar mo na nga yung pagiging higad mo. Amoy kupas ka na eh. Hindi ka sure dyan. Baka nga mas mabango pa ako kaysa dyan sa dabyana mong asawa. Malayo pa lang eh, mukhang maasim na. Nagngalit ang panga niya sa narinig kaya naman mabilis niyang nasakalang babae. Anong sinabi mo? Ha? Ganyan nga. Sige lang, sakalin mo pa ako. Dahil sa malanding pagsasalita nito ay diring-diring nabitiwan ni Nathan ang leeg nito at pinagpag ang kamay. Yak! Hindi pa ako desperado para patulang ka, no? Kadiri ka. Ayos lang. Willing ako maghintay hanggang sa maging desperado ka. Kinindatan pa siya nito bago iniwan. Nailing na lang si Nathan at natawa. Hindi talaga siya titigilan ng babaeng yon hanggat nakikita siya nito. Mukhang patay na patay talaga sa iyo si Amor, pre ah. Ha? Baka patayin ko talaga siya. Kahit mabaliw pa ako, hindi ko papatulan yung babaeng yan. Ay nako. Isang ice water nga, pre. Ang over ka na naman ha? Oo eh. Napasubo sa sabungan kagabi. O ano, panalo ba? Yun lang, talo. Napatalo ko nga yung halos kalahati ng ipon namin ni Alma eh. Patay tayo dyan. Ano sabi ni Maring Alma? Hindi siya nakakibo. Paniguradong masama na naman ang loob ng asawa niya sa kanya. Hindi bale, madali lang namang amuin si Alma. Mamaya ay plano niyang babawi na lang dito at hihingi ng tawad. Oo nga pala pre. Kumusta yung pag-apply mo sa ibang bansa? Yun, antay na lang ako ng visa ko pre. Baka next month makalipad na din ako. Tuloy-tuloy na ang pag-asenso mo pre ah. Huwag mo ko kakalimutan ah. Oo naman, ikaw talaga oh. Bakit ba hindi mo din kasi subukan? Bata ka pa naman. Kailangan nga lang talaga may budget ka pre. Yun na nga eh, wala. Alam mo namang minimum wage lang yung sinasahod ni Alma. Ako naman, yung trabaho ko parang sa sabungan lang. Meron at wala. Madalas pa nga eh, wala. Dumiskarte ka kasi pre. Magagawan mo yan ng paraan. Kahit 100k lang, kayang-kaya na. Pagdating mo naman sa Korea isang buwan mo lang kikitain yung ganong kalaki. Ha? Talaga? Isang buwan 100k? Oo nga. Depende pa kung mag-overtime ka, mas mataas pa. Ay grabe pala no. Sa palagay mo, patusin ko na kaya tong si Amor para may pangsuporta ako ha? Mukhang paldo pa naman eh.
Loko-loko ka talaga. Kasal ka na, uy. Uy, ano naman? Para sa amin din naman yun ni Alma. Pag nakaalis na ako, hindi niya na kinakailangan magtrabaho pa. Lalo ngayon na buntis na siya. Sira, hindi papayag si Maring Alma na maghanap ka ng sugar mommy para lang makaahon kayo, ano? Hindi naman niya kailangan malaman, pre. Teka nga, seryoso ka ba talaga sa sinasabi mo, ha? Abay, bakit hindi? Kung alam ko lang na ganyang kalaki ang pasahod sa pupuntahan mo, di sana una pa lang sumabay na ako sa'yo. Mas maaga ko pa sanang niromansa itong si Aling Amor. Loko, ikaw talaga pre oh. Ay nako, pag-isipan mo muna ng gusto yung mga magiging desisyon mo. Baka pagsisihan mo yan sa uli. Pero natawa na lang si Nathan. Pagkatapos ay nagpaalam na din siya sa kaibigan matapos ubusin ang malamig na tubig na binili niya sa tindahan nito. Pag-uwi ay kumain na siya, naligo at muling kinuha ang natitira sa ipon nila ni Alma. Huling laban na ngayon sa baryo nila. Kailangan niya makabawi sa naipatalo niya kahapon. Malakas ang pakiramdam niya na suswertihin na siya ng araw na yon. At hindi nga siya nagkamali. Nanalo at nadoble pa ang halaga ng ipon nila. Ngiting-ngiti siyang naglakad pa uwi ng hapon na yon. Niyaya siyang mag-inom na naman ng mga kasamahan sa pagsasabong pero tumanggi siya. Sige na, kayo na lang muna mga pre. May kailangan pa kasi akong ayusin eh. Pero binuyo lang siya ng mga itong ayaw na lang gumastos dahil nanalo na. Upang hindi na magtampo pa ay nagbigay na lang siya ng balato sa mga ito para pang-inom nila. Sigurado ako matutuwa si Alma nito. Hindi na ako mahirapang suyuin na naman ng babaeng yun. Malapit na siya sa bahay nila nang makasalubong niya na naman si Amor. Nagmumurang kamya sa matandang babae sa suot nitong hapit na sando at maikling short. Kitang-kita na ang kuyukot nito at hindi naman kapantay ng kulay nito sa balat dahil mas madilim ang parting yun. Halos magmukha na din itong ibuburol dahil sa kapal ng makeup sa mukha. Hi Pogi, nakasalubong na naman kita. Oo nga eh. Saan ba burol? Ano? Anong burol? Ay, akala ko kasi buburol ka na eh. Ang kapal ng makeup mo eh oh. Muntik nang mabura yung mukha mo eh. Ikaw talaga, palabiro ka. Kaya gustong gusto kita eh. Imbis na lalampasan niya na ang babae ay napahinto muna siya. Naalala niya kasi ang plano niya kaninang hututan nito ng pera para makalis din siya at makapagtrabaho sa South Korea. Eka Amor, talaga bang gusto mo ko? Otomatiko itong napabaling sa kanya. Nagniningning ang mga mata habang nanlalaki ang mga ngiti sa labi. Bakit? Desperado ka na bang patusin ang amoy kupas na tulad ko, ha? Oo eh, desperado na ako. Pero alam mo naman na walang libre sa panahon ngayon, hindi ba? Ito ba namang katawan kong ito eh, libre ko lang ibibigay sa'yo? Siyempre hindi, no? Mukhang desperado ka na nga sa pera. O sige, pumunta ka mamaya sa bar. Doon tayo mag-usap. Ngumiti siya at tumango saka nauna na ding tumalikod. Hindi niya mapigilang mapasim ang mukha lalo nang kindatan siya ni Amor kanina. Sa ngayon ay hindi niya pa ma-imagine na kasiping ang babae dahil talagang isinusuka yon ng isip niya. Natulog muna siya at nag-alarm ng cellphone kung anong oras niya dapat sunduin si Alma sa trabaho nito. Parte yon ng panunuyo niya sa asawa. 6:00 nang magising siya. Nagbihis muna siya at nagkape. Nang oras na ay naglakad na lang siya papunta sa barangay kung saan nagtatrabaho ang asawa bilang isang kinder teacher. 7:00 talaga ito umuwi madalas dahil doon na din ito tinatapos sa mga bagay na dapat itong gawin bago umuwi. Alma, kumusta maghapon mo? Oh, teka, may sakit ka ba? Bakit ka naka-mask? Ayos lang ako. Paano? Mauna na ako sa iyo sis. May sundo ka na naman eh. Ingat ka ha. Ayoko makita bukas na sa ibang parte na naman ng mukha mo nakalagay ang blush on mo. Sige, babu. Ano daw? Anong blush on? Wala yun. Sige na Jamie. Salamat ha.
Bago umalis ay inirapan pa siya ng baklang kaibigan ng asawa niya. Mara siyang napabuntong hininga sa kahinarap si Alma. Hindi talaga siya mapakali sa sinabi ng kaibigan nito. Ano bang sinabi ng baklang yun, Alma? Anong blush on sa... Teka, ano yan? Bakit parang namumula yung nguso mo? Yan yung blush on na sinasabi niya. O ano, okay na ba? Ano? Teka nga, sinundo na nga kita, tinatarayan mo pa din ako. Tinatanong kita kung anong nangyari dyan sa nguso mo, kung bakit namumula. Ikaw nga may gawa nito sa akin kagabi, Nathan eh. Nalimutan mo na ba? Ako? Anong ginawa ko? Sinabuyan mo ako ng mainit na sabaw. Hindi mo na naman ba maalala? Napayuko si Nathan. Ang naalala niya lang ay nagkasagutan sila ni Alma, pero hindi niya maalala na nasaktan niya na ito. Ha? Pasensya ka na sa akin, Alma. Ha? Sobrang lasing yata ako kagabi kaya nasaktan kita. Sorry talaga. Lagi naman ganun eh. Hayaan mo na. Talaga? Hindi ka nagalit? Ito nga pala nanalo ko kanina sa sabong. Naibalik ko na yung naipon natin. Dumobli pa. Pero hindi niya nakita ang tuwa sa asawa. Sa halip ay malungkot pa nitong tiningnan ng hawak niyang pera na pinapakita niya dito. Oh, hindi ka ba natutuwa? Sana sa susunod, huwag mo nalang pakialaman yung ipon natin. Kung hindi ko yung ginawang puhunan uli, di hindi sana yan dodoble. Ito na nga malaki na to. Ayaw mo pa ba? Hindi naman sa ganun. Ikaw na nga itong sinusuyo. Magpapabebe ka pa ba? Naku, visit naman talaga Sorry na. Sige na, amuin na tayo. Nagugutom na din kasi ako eh. Yun nga yayayain pa nga sana kitang kumain sa labas. Pero wag na. Nasira na ang gabi ko. Itong ipon mo. Muwi ka na mag-isa. Pero akala ko ba... Hindi na pinatapos pa ni Nathan ang asawa sa pagsasalita. Mabilis niya itong iniwan matapos maibigay dito ang saktong perang naipon nito. Sumakay na siya ng tricycle at nagpababa sa bar kung saan nagtatrabaho si Amor. Habang si Alma naman ay tulalang naiwan, tinititigan niya ang pera na nasa kamay niya. Hindi niya talaga maunawaan ang mood ng asawa. Minsan ay napapaisip na lang din siya kung may karapatan ba siyang magsalita o mag-react. Dahil sa kaunting bagay ay umiinit naman kaagad ang ulo ng asawa. Sinasabi ko na nga ba pakitang gilas lang talaga yung batugan mong asawa. Jamie, bumalik ka. Hindi naman ako umalis. Nandiyan lang ako sa labas nagsusoft din sa tindahan. Hinihintay ko talaga kayong dumaan pero gaya ng hula ko. Ayan, at solo flight ka sanang uuwi, bruha ka. Masyado kasi akong nagpabebe kaya nainis si Nathan. Ang sabihin mo, may tama na talaga sa utak yung asawa mo? Akalain mong susunduin ka, tapos iiwan ka din bigla. Gawain ba ng matinong lalaki yon ha? Hayaan mo na. Kaya ko naman umuwi mag-isa eh. Ay nako, ewan ko ba kung bakit pinagtsatsagaan din kitang babae ka eh. Iniisip ko na lang talaga yung guilt ko. Baka kung wala yon, nako, matagal na kitang kinansel. Ngumiti na lang si Alma sa kaibigan at nagpatiuna na maglakad. Kung wala ito ay baka hindi niya din alam kung paano pangingiti. Simula kasi na magsama sila ni Nathan ay hindi na niya alam kung kailan siya huling tumawa ng genuine. Madalas ay pagod na pagod ang isip at katawan niya sa kauunawa sa maling ugali nito. Alam mo sis, okay lang naman na magpakatanga eh. Basta ikaw lang ha. Ha? Ano bang sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, huwag ka munang mandadamay ng batang musmos. Malay mo, magbago siya kapag may anak na kami. Hoy, lukarit ka! Maawa ka sa sanggol, no? Pwede ba? Ha? Huwag na huwag mong iisipin na ang pagkakaroon nyo ng anak ang makakapagpabago dyan sa inutil na Nathan na yan, no? Dahil maniwala ka sa akin, lalo ka lang magdurusa. Damay pa yung bata. Napayuko na lang si Alma habang naglalakad.
paano niya pa aaminin sa kaibigan ang pagdadalang tao niya kung ngayon pa lang ay ganun na ang reaksyon nito? Oh, bakit ka natahimik? Inaantok na kasi ako eh. O di bale, malapit na tayo. Pero bago ka umuwi, kakain muna tayo syempre, no? Gusto ko nang umuwi. Hep, hep, hep! No, no, and no. Kapag kasama mo ko, hindi pwedeng hindi ka kakain. Kaso, wala talaga akong gana eh. Ano ka ba? Cheer up. Nasaan na ba kasi yung Alma na food body ko, ha? Bayan? Kung kailan ka naman hindi masyadong nagkakain, saka ka lumolobo ng ganyan? E di, ikaw na lang ang kumain, Jamie. Uuwi na ako. Ay, gusto niya yata magalit pa ako, ha? Huwag ka magalala. Libre ko naman eh. Alam ni Alma na hindi siya lulubayan ng kaibigan kaya pinagbigyan niya na din ito. Kahit totoong wala siyang gana, kanina ay gutom talaga siya. Lalo pa nga siyang ginanahang kumain nang sunduin siya ni Nathan. Inaasahan niya na kasing sabay na sila nitong maghahapunan, pero iba ang nangyari. Umamin ka nga, Alma. Buntis ka ba, ha? Ha? Hindi, no. Naibahan lang talaga ako ng lasa ng goto kaya ako nasusuka eh. Wala namang bago, ha? Paborito nga natin to, di ba? Kaya ba nitong nakaraang buwan eh halos ayaw mo na kumain? Kaya din siguro nananaba ka bigla. Jamie, aaminin ko naman, anak ng... Kasasabi ko lang kanina eh. Tila pinagbagsakan ng langit at lupa ang naging itsura ni Jamie ng sandaling yon. Maging ito ay hindi na nagalaw ang in-order nitong pagkain at stress na nasa po na lang ang noo. Kung hindi pa kita niyayang kumain, hindi ko pa malalaman. Kailan mo ba sasabihin sa akin? O baka kahit kasing laki na ng pakwa ng tiyan mo, sasabihin mo lang sa akin bloated ka? Hindi naman sa ganun. Galit ka na kasi kanini. Siyempre, ayoko ngang lalo ka pang malosyang at ma-stress. Hindi naman ganitong married life ang pinangarap natin para sa isa't isa, di ba? Pero narito na ako eh. Ito na ang sitwasyon ko. Hindi yan forever. May magagawa ka kung gugustuhin mo, no? Kahit tuluyang nawalan ng gana ay pinilit pa ring ubusin ng kaibigan niya ang in-order nito. Siya naman ay hindi na talaga nakain ang pagkain niya dahil nasusuka nga siya sa lasa. Hinatid na din siya nito sa bahay nila bago tuluyang umuwi. Makalat ang bahay na inabutan niya. Walang sinaing at pati yung pinagkainan pa yata ni Nathan ng tanghalian ay nasa lamesa pa din. At hindi man lang nagawang ilagay sa lababo. Bukas ang ilaw sa buong bahay. Maging ang electric fan ay hindi napatay. Nangihina siyang napaupo sa monoblock. Natutulala at napapaisip sa mga sinabi ng kaibigan niya. Pero sa huli ay nangingibabaw pa din ang pagmamahal niya para sa asawa. Ano? Seryoso ka, pre? Loko-loko ka. Ambong akala ko nagbibiro ka lang eh. Akala ko ba hindi mo papatulan si Amor? Nasubukan ko kagabi. Hindi naman pala ganun kasama, pre. Akalain mo, may gagastos na sa pag-alis ko. Gabi-gabi pa ako mag-i-enjoy. Ha? Mag-i-enjoy? Paano ka mag-i-enjoy kung amoy lupa na yung nakapatong sa'yo? Pre, wala nang epekto yung amoy amag kapag nadadala ka na sa ikapitong langit, pre. Takte, hindi ko naisip na expert pala yung babaeng yun. Grabe, ang galing sa kama. Oo na, sige na. Pero pre, akala ko ba buntis si Maring Alma? Paano kapag nalaman niya? Hindi ka ba naaawa sa asawa mo? Sigurado masasaktan yun. Mas maawa ka sa kanya kapag nakapanganak na siya tapos siya pa din ang magtatrabaho para sa amin. Saka hindi na din ako nag-i-enjoy sa kanya. Bukod sa lumalaki na katawan, lagi pang pagod at walang gana tuwing kakalabitin ko. Hindi kumibo si Jack. Bagamat halata sa mukha nito ang pagkadisgusto sa mga sinasabi ng kaibigan. Matapos malaman kung paano makakapag-training ay umuwi na din si Nathan. Wala pa kasi siyang matinong tulog simula pa ng nagdaang gabi. Sinulit kasi siya agad ni Amor at halos magdamag nitong ipinarana sa kanya ang ikapitong langit.
Are, ayoko lang isipin mo na kinukonsinti ko si Nathan ha. Nasa sayo kung paniniwalaan mo ko. Kung talagang concerned ka, bakit hindi mo sabihin kung sino yung babae niya? Kasi nga, gusto ko siya na siya mismo ang magsabi sa'yo noon. Saka, hindi naman kasalanan ng babae kung bakit naglolo kong asawa mo eh. Si Nathan ang may kontrol ng sitwasyon. Wala siyang binanggit sa akin na tungkol sa pag-abroad. Kung alam ko lang, tutulungan ko naman siya eh. Hindi rin ako pabor sa naging plano niya eh. Pero buhay niya yun eh. Hindi ko lang matiis na kinakausap ka ng ganito pagkatapos alam ko na niloloko ka ng asawa mo. Kung bakit kasi siya at hindi ako pinili mo. Jack, Sige na. Gets ko naman na mas gwapo at maboka si Nathan kumpara sa akin. Huwag ka lang sana habang buhay na magpakatanga sa kanya ha. hayaan mo. Baka magising din ako isang araw. Ilang araw naging laman ng isip ni Alma ang nalamang pambababae ni Nathan. Hindi niya naman ito magawang subaybayan sa umaga dahil nasa trabaho siya. Sa gabi naman ay latang-lata na siya para sundan pa ito. Idagdag pa ang sela ng paglilihi niya. Ano naman sa'yo kung may babae ako? Hindi ba dapat nga magpasalamat ka pa kasi hindi na ako sa'yo nang hihingi ng pangsugal ko? At saka hindi na rin kita naiistorbo sa gabi. Nathan, narinig mo bang sarili mo ha? Oo, at desidido na ako sa desisyon ko. Abayaan mo na lang kasi ako. Makikinabang ka din naman dito balang araw eh. Kakaanak na tayo. Bakit ngayon mo pa ginagawa ang ganyan? Kasi nga magkakaanak nga tayo. Pwede ba Alma? Gusto ko na magpahinga ha. Tigilan mo na ako kung ayaw mong mabigwasan na naman kita dyan. Hindi niya na naman napigilang mapayak na lang. Sa gulat niya ay isang matigas na bagay ang tumama sa kanya. Kasunod noon ay ang malakas na sigaw ni Nathan. Ano ba? Sakit mo sa tenga. Baka layas na nga lang. Sa ibang bahay na nga lang ako matutulog. Huwag ka umalis. Hindi na ako mag-iingay. Siguraduhin mo lang. Dahil kapag binwisit mo pa ako ulit, iiwanan na talaga kita. Oo, hindi na. Sige na, matulog ka na. Ilang buwan pa ang nakalipas. 7 buwan na ang tiyan niya ng isang araw ay napilitan siyang mag-half day sa trabaho. Naninigas kasi yun at paminsan ay nananakit din. Pinayuhan siya ni Jamie na umuwi muna at magpahinga. Papasok pa lang siya ng bahay nila ay kakaiba na ang kabang nararamdaman niya. Anong ibig sabihin nito? Nathan? Sinong... Ikaw? Alma, ano ginagawa mo dito? Hindi makapaniwala si Alma nang mahatak niya ang kumot ay tumambad sa kanya ang muka ng kapitbahay nilang si Amor. Palibhasa, maedad na nga kaya kitang-kita niya ang medyo kulubot ng kahubadan nito sa tabi ng walang saplot niya ding asawa. Ikaw ang kabit ng asawa ko? Alma, lumabas ka nga muna. Hindi alam ni Alma kung paano niya nahatak ng ganun kabilis ang buhok ng may edad na babae. Ni hindi niya naririnig ang sinasabi ng kanyang asawang si Nathan. Dire-diretso niyang kinaladkad ang babae palabas sa kwarto nila. Palibhasa, medyo may kalakihan ng katawan. Halos ilang paso niya ang patpating babae sa lapag nila. Ilalabas niya pa sana ito ng bahay na gano'n ang itsura pero mabilis siyang naabutan ng asawa. Nahawakan nito ng mahigpit ang braso niyang may hawak sa buhok ni Amor. Bitiwan mo ako ha? Nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka kapag hindi mo binitiwan si Amor. Walang nagawa si Alma kung hindi ang bitiwan ng babae. Pero dahil nakapaikot sa kamay niya ang mahaba nitong buhok kaya medyo nahirapan siyang alisin yun. Nag-iiyak-iyakan ng babae. Hindi niya inaasahan ang bigla na lang din paghila ni Nathan sa buhok niya patalikod. Dandahanin mo ang pagbitiw sa kanya. Ikaw na nga itong nagdala ng babae dito sa bahay natin eh. Kung ayaw mong narito kami, di aalis ako. Doon ako titira kay Amor. Ikaw lang naman na mapilit na dumito pa ako hindi ba? Dahil magkakaanak na tayo, Nathan. Hindi mo ko pwede pa sa nalang iwan. Pwes, magtiis ka. Sinabi ng bitiwan mo na siya Walang pakundangan siya nitong hinagi sa lapag. Kahit naman kasi malaki ang katawan niya ay di hamak na mas malakas pa din si Nathan sa kanya.
kaagad na dumaloy ang kirot sa kanyang puson papunta sa kanyang balakang. Rico, tiyan ko. Nathan, ang anak natin. Mabuti nga sa'yo yan. Imbis kasi mag-ingat ka, akala mo kung sino ka pang sugod ng sugod eh. Ni hindi man lang siya nito dinaluhan. Bagkus ay si Amor ang hinarap nito at parang batang inalo. Ano, okay ka lang ba? Gusto mo ba doon na lang natin ituloy sa apartment mo to? Alam mo namang bawal doon ng lalaki, di ba? Kung ganun eh, magbutal na lang tayo. May pera ka naman kamo dyan, di ba? Ano ka ba? Hindi naman yun sasapat. Nagbayad tayo ng training mo, di ba? Ah, ganun ba? Yamo, akong bahala sa kulang. Saka pa lang niya naisipang sulyapan ng asawa. Magkakahalo na ang sakit na nararamdaman niya ng sandaling yun. Pero ang ginagawa lang ni Nathan ay pinuntahan ng bag niya na nasa lamesa at doon ay nangalkal. Nathan, anong gagawin mo dyan, ha? Nasaan ang mga pera mo? Total eh, kasalanan mo to eh. Inustorbo mo kaming dalawa eh. Wala na akong pera. Pabayad pa natin yan sa bayad kuryente. Pero naging bingi ito. Matapos kumuha ng pera sa wallet niya ay umalis na ito at baliwala siyang iniwan. Parang hindi niya na din alintaan na pa ang pananakit ng tiyan niya. Mas masakit ang nakita niya kanina. Ang akala niya ay namanhid na siya sa pananakit ng asawa pero hindi pa pala. Parang hindi naman yata tama yung ginawa mo, pre. Natanggap niya na ngang may babae ka. Pagkatapos ngayon, ititira mo pa sa bahay niyo. Ano yun? Dalawa silang aasawain mo? Halos hindi rin naman sila nagkikita talaga eh. Yung oras na nasa bahay yung isa, wala naman palagi yung isa, nasa trabaho. Kumbaga, may pang umaga, may pang gabi. Siguro magkikita man sila mga linggo na. Grabe, wala na talaga ako masabi sa'yo, pre. Kakaiba ka. Ako pa ba, pre? Takot lang ng mga babaeng yan mawala ako sa buhay nila. Samantala, sa eskwelahan ay halos sabunutan na ni Jamie si Alma sa mga ipinagtapat nito sa kanya. Pasok dyan sa kukote mo at hindi mo magawang iwanan yung hambog na yon. At nakipag-deal ka pa nga. Aba, dinaig mo pa ang 3 paring martira. Namatay ang mga yon na may prinsipyo at dignidad. Samantalang ikaw, hindi mo lang tinanggalan ng ulo yung sarili mo. Inalisan mo pa pati respeto. Ano ka ba? Hindi sumagot si Alma. Aminado siyang naririnig niya ang kaibigan at tama ito sa lahat ng sinasabi nito. Pero maging siya ay hindi maunawaan ng sarili niya. Pakiramdam niya kasi ay hindi niya kakayanin kung iiwanan siya ni Nathan. Lalong kawawa naman ang magiging anak nila kapag lumaki itong walang makakagisnang ama. Kung iniisip mo yung magiging anak mo, pues ako, nandito naman ako. Bakla lang, pero lalaki pa din, no? Pwede akong tumayong ama niyan. Huwag mo nang idamay pa ang sarili mo sa gusot na pinasok ko, Jamie. Anong huwag mo idamay? Damay-damay na to, no? Isusubo ko na nga sa'yo yung napakaraming option pero yung sarili mo pa din ang sinusunod mo eh. Ay nako, bahala ka na nga sa buhay mo. Total, ginusto mo yan at hindi mo din naman ako pinakikinggan. Abay pagtiisan mo yan. At gano'n na nga ang nangyari. Hanggang sa makapanganak si Alma ay pinagtiisan niya na makasama sa iisang bubong ang asawang lalaki at ang kabit nitong doble pang edad sa kanya. Sa kabilang dako, kakaiba naman ang nararamdamang tiwala ni Nathan sa kanyang sarili. Maliman sa paningin ng iba, proud siya na may 2 babaeng nagkakandara pa sa kanya at halos magpaligsahan pa kung paano siya mapapasaya. Ay nako, may masamang hangin na naman sa paligid. Pakibilisan mo ngang ibigay sa akin yung mga pinamili ko, Jack. Baka saniban ako ng kademonyohan eh, may masakal akong hambog dito. Problema mo bakla ka ha? Ako bang pinariringgan mo? Bakit? Tinatamaan ka? Malamang, may iba pa bang tao dito bukod sa akin at sa'yo? Ay buti naman tinatablan ka pa pala. Kala ko kasi, pati mukha mo, kinalyo na sa kakapalan. Ano ba problema mo ha? Bakit ang init ng ulo mo sa akin? Trip mo ako? Aga-aga dinadaig mo pa yung tunay na babae sa pagiging talakera. Baka akala mo, babae ka ha? May lawit ka pa din, oy! Oo, may lawit ako't bayag. Pero kahit binabae ako,
mas lalaki pa din ako sa'yo kung pagiging lalaki lang din ang pag-uusapan. Pagrespeto sa ibang tao at dignidad bilang lalaki. Ano, meron ka ba noon, ha? Pre, hayaan mo na. Baka may regla lang tong si Jamie kaya ganyan. Ang sabihin mo, naiinggit ka lang kasi hindi ikaw ang kinabit ko. Bakit? Pwede naman sabihan mo lang ako. Hindi yung kung ano-ano pang strategy ginagawa mo para lang mapansin kita. Ito, hindi ako pumapatol sa lalaking may sakit na katam at palamunin lang naman ng mga babae. Nakakadiri ka, no? Doon na tuluyang hindi nakapagtimpi si Nathan. Mabilis na umigkas ang kamao niya at tumama yon sa mukha ni Jamie. Baklaman kung kumilos ay malaki din naman ang katawan ni Jamie. Hindi to nagpatalo sa kanya at nakipagsabayan din ng suntukan. Palitan sila ng tama sa mukha at iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi naman sinubukang umawat ni Jack. Sa halip ay pinanood lang sila nito kasama ng ilang usiserong mga kapitbahay. Napakayabang ng baklang yun Kala mo kung sino? Hayaan mo na. Mas malala naman ang tama niya eh. Sa susunod, babasagin ko pa talaga yung mukha nun. Hoy ikaw Alma, bakit ba galit na galit sa akin yung baklang yun Siguro kung ano-anong paninirang kinukwento mo sa kanya tungkol sa akin. Hindi ko kailangan magkwento. Nakikita naman ng lahat ng ginagawa mo eh. Sa oras na malaman kong sinisiraan mo ko, sisiguraduhin ko sa'yo mawawalan ng tatay ang anak mo. Gaya ng dati na nahimik na lamang si Alma. Manhid na siya sa mga pananalita ng asawa. Nakasanayan niya na din ang tanawin sa loob ng bahay nila. Kaya ang nagmumukhang outcast at sina Amor at Nathan ang parang tunay na mag-asawa. Alam mo, hindi na kita makilala, sis. Bakit mo naman pinababayaan na ganyan ang sarili mo, Hayaan mo, makakabawi din ako sa sarili ko. Ay nako, hindi mo magagawa yun hanggat nakikisama ka sa asungot mong asawa, no? Eh teka, kailan nga pala yung binyag nitong inaanak ko? Napakagandang bata pa naman ito. Kamukhang kamukha ko. Hindi ko pa alam eh. Baka kapag nakabalik na ako sa pagtuturo. Pati ba naman sa pagpapabinyag? Kailangan ikaw pa din? Anong silbi ng asawa mo? Ano siya? Sperm donor lang? Mabuti pa. Ibenta niya na lang kamo yung katas niya para may pakinabang naman siya. Hindi yung pinandididilig niya nga sa amoy lupa naman. Tapos makunat pa sa balat ng kalabaw at maugat. Yuck! Sabay na lang silang nagkatawa ng magkaibigan. Hapon na noon at hinatid ni Nathan ang kabit nito sa kabaret kaya silang dalawa lang ng baby niya ang inabutan doon ng kaibigan. Ilang buwan pa ang nakalipas, hindi pa rin nakakaalis si Nathan dahil mukhang nagkakaproblema sa papeles niya. Bumalik na rin si Alma sa pagtatrabaho sa daycare center. Pumayag naman si Nathan na siya na ang titingin-tingin na nooy 6 na buwan na nilang anak. Wala siyang nararamdamang pag-aalala dahil nakikita niya naman kung paano ito mag-alaga sa anak nila sa nakalipas na ilang buwan. Nahirapan kasi sila sa pagbabudget ng sandali siyang makapagpahinga sa pagtatrabaho. Panay reklamo na din si Amor sa nagagastos nito sa kanila. Ay nako, umuwi ka na. 10:00 na ng gabi. Hindi ka pa 1 taon na nanganganak, no? Baka mamaya mapagod ka ng gusto at mabinat ka. Madami pa kasing gagawin eh. Kaya ko na to, umuwi ka na. Yung inaanak ko baka inaantay ka na din, no? Sige na nga. Sigurado ka na, kaya mo ha? Oo nga, sige na, uwi na. Pero hindi nakala ni Alma na ang pag-uwi niya na palang yon ang babago ng lubusan sa kanya. Na ang dadatnan niya ang siyang magpapamulat sa kanya mula sa katangahan niya sa kanyang asawa. Madilim ang kabuuan ng bahay pagdating niya. Nasa labas pa lang siya ay dinig na niya ang malakas na iyak ng anak niya. Mabilis siyang tumakbo papasok sa loob ng bahay at binuksan ang ilaw. Anak, anong... Natigalgal siya sa inabutang itsura ng anak sa loob ng kunan nito. Marumi at naliligo sa sarili niyang dumi ang anak. Lumabas na sa punong-punong diaper nito ang dumi at marahil ay ginawa yung laruan ng anak niya. Nang igala niya ang paningin sa paligid, ay bumulaga sa kanya ang makalat na sala.
Napakaraming bote ng alak sa lapag at may basyo pa doon ang pinanggamitan ng droga. Naiyak na lang si Alma sa labis na galit. Nilinis niya muna ang anak at pagkatapos ay hinanap niya si Nathan. Inabutan niya ito sa kwarto nila. Hubot-hubad na natutulog katabi si Amor. Sa galit niya ay ibinato niya sa mga ito ang pampers ng anak niyang may dumi. Ano bang anak ng... Alma! Ano ba to? Diaper na may tae? Ayos na kayo dito ng kabit mo, Nathan. Bukas pagbalik ko, dapat wala na kayo rito. Nang gabing yun ay umalis na si Alma kasama ang anak niya. Bumalik siya sa daycare center. Inabutan niya doon si Jamie na gumagawa pa din ng mga dekorasyon na gagamitin para sa moving up ng mga estudyante nila. Alma! Anong... Diyos ko naman, sinugod mo ba sa hamog ang inaanak ko, ha? Doon palang tuluyang napahagulgol si Alma. Tila lahat ng tinitiis niyang sakit sa loob ng ilang buwan ay tuluyan ng sumabog. Sa kabilang banda, hindi naman nagkanda-ugaga si Nathan kung paano aalisin ang diaper na anak na nooy napunta na sa buhok ni Amor. Nakadapa kasi ang babae at nananatiling tulog. Nak naman ng buwisit. Buwisit talagang buhay to. Paglabas niya ay nakita niya din ang iniwan nilang kalat. Nadaanan niya din papuntang banyo ang kuna ng kanyang anak na tadtad ng dumi nito. Marin siyang napapikit habang nai-imagine kung ano ang nagtulak sa asawa para magalit ng ganon. Bakit nawala sa isip ko yung anak ko? Nang toko naman talaga Wala, nalasing ako eh. Naiiling na lang siya habang naglilinis ng sarili. Ni hindi siya nag-aalala kung saan nagpunta ang asawa at anak niya. Para sa kanya ay uuwi din naman yon pagkatapos itong magpalipas ng sama ng loob. Bayan, di man lang naglinis bago umalis. Sino maglilinis nito bukas? Si Amor? Ay nako, puti sana kung di reklamador yung matandang yun eh. Tirik na ang araw kinabukasan ng magising si Nathan. Sa sofa na siya nakatulog habang iniisip kung paano lilinisin ang dumi sa buhok ni Amor. Hindi niya na pala yun nagawa dahil nakatulog na rin siya. Muling pumainlan lang ang malalakas na katok. Agad na tumayo si Nathan at binuksan ang pintuan. Hindi niya inaasahan na mukha ng kapitan nila at mga tanod nito ang bubulaga sa kanya. Kapitan, ano pong... Hindi niya na naituloy ang sasabihin nang makita niya sa likuran ng mga ito si Alma karga ang anak nila. Si Jamie at ilang kapulisan na siyang agad lumapit sa kanya. Alma, anong nangyayari? Anong ibig sabihin nito, ha? Pero dire-diretsong pumasok sa loob ng bahay ang mga pulis kasama ang kapitan nila. Tila may hinahanap ang mga ito doon. Isa sa mga pulis ang sumigaw ng confirm. Galing ito sa kwarto nila at pagkatapos ay agad siyang nilapitan para lagyan ng posas. Teka, sandali. Wala kayong karapatang... Tapos na ang pag-feeling alpha mo, Nathan. Maski aso, mahihiya sa kababuyan nyo ng kabit mo. Kasabay noon ay binasahan na din siya ng mga karapatan niya. Ilang minuto pa ay sigaw naman ni Amor ang pumuno sa loob ng bahay. Nagwawala ito at tinatawag ang pangalan ni Nathan. Hanggang sa ilabas na din ito mula sa kwarto nila. Kitang-kita pa ang natuyong dumi sa buhok nito. Mabulo kayo sa kulungang dalawa. Hindi. Alma, ano ba tong ginawa mo? Hindi ba nagkasundo naman na tayo? Kung yung nangyari kagabi, sorry, patawarin mo ko. Nalasing lang naman ako eh. Pero nakita niyang binubulungan lang ni Jamie ang asawa niya. Ramdam niyang gusto siya nitong tingnan. Alam niyang mapapatawad pa siya nito pero dahil sa sulsol ng bakla nitong kaibigan, hindi siya nagagawang tingnan man lang ng asawa. Huwag ka makinig sa baklang yan. Gusto lang tayo sirain yan eh. Alma, masaya naman tayo, hindi ba? Alma, akong pakinggan mo! Kinausap din ito ng kapitan pero naging matigas na ito. Pinagsabihan sila na maghaharap sa barangay. Nakita niya pang kinuha ni Jamie ang anak nilang mula kay Alma at may ibinulong naman ito dito. Walang yakang bakla ka. Ikaw ang salot sa pagsasama namin ni Alma eh. Kapag nakalaya ako dito, wawasakin ko na yung mukha mo. Oh,
Narinig niyong lahat yon ha? Nakita niyo na kung gaano kabayulente ang lalaking yan. Sa oras na may mangyari sa akin, ang lalaking hambog na yan lang ang dapat sisihin. Yun kung makakalabas ka pa sa kulungan, buwisit ka. Mag-usap tayo, Alma. Alam ko na maaayos pa natin to. Hihintay ko kayo ng anak natin. Nang araw na yon ay nagharap nga sila sa barangay. Lahat ng klase ng pagmamakaawa at pangako ay ginawa ni Nathan. Malakas ang kutob niya na mapapaamo niya si Alma lalo na ngayon at hindi na nito kasama ang kaibigan nitong bakla. Gusto mo bang lumaki si Yana na wala ako, ha? Alam mo naman kung gaano kalapit sa akin ang anak natin, di ba? Nakalimot lang ako kagabi. Hindi ko naman sinasadya eh. Pangako, hindi na yung mauulit. Maawa ka naman sa akin, Alma. Hindi nagsasalita si Alma. Tahimik lang itong nakikinig. Hindi niya tuloy alam kung ano ang iniisip ng asawa. Umaasa siya na mapapatawad nito dahil alam niya kung gaano siya nito kamahal. Samantala, hindi naman mapakali si Amor sa tabi niya. Naiirita yata ang babae sa itsura nito. Magulo ang buhok at baliktad pa ang suot na short. Ano ka ba? Para kang kitikiti dyan. Bilisan mo na kasi ang pang-uuto mo dyan sa asawa mo. Gusto ko nang umuwi. Maghintay ka nga. Kung hindi naman dahil sa katakawin mo sa alak, hindi tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon eh. Sabay pa silang napatingin kay Alma na magsalita ito. Bakas ang kaseryosohan sa boses ng kanyang asawa. Ni walang emosyon ang mukha nito. Hindi alam ni Nathan pero kinakabahan siya sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanilang dalawa ni Amor. Sige, iuurong ko na ang kaso. Nangunot ang noon niya. Pagkatapos kasi noon ay hindi na ito nagsalita pa. Lihim siyang nagdiwang. Hindi nga siya nagkamali. Naudukan lang talaga ng Jamie na yon ang asawa niya kaya nagawa siya nitong ipabarangay. Talaga? Ay, ang ibig kong sabihin salamat. Hindi ka magsisisi. Pangako, babawi ako sa inyo ng anak natin. Ni hindi ngumiti si Alma. Tumayo na lang ito at lumabas na ng barangay. Nang tingnan niya si Amor ay bakas din ang pagtataka sa mukha nito. Ano? Diyos ko ka naman. Sinasabi ko na nga ba dapat sumama ako sa barangay eh. Huwag ka mag-alala, Jamie. Hindi na ako magpapakatanga. Hindi pa ba pagpapakatanga na naman yan? Anong klaseng gisi yan? Teka, huwag mong sabihing, nako, Alma ha, hindi ka kriminal. Hindi worth it magsayang ng buhay sa mga ganong klaseng tao. Loka, hindi ganon. Ano? Nakakakilabot yung ngisi mo, girl ha. Katakot ka ha. Lalo lang lumapad ang ngiti ni Alma. Bago pa magdesisyon kanina sa barangay ay napagtanto niyang hindi ganong hustisya ang gusto niyang makuha. Pakakainin lang ng libre ang mga yon sa kulungan. O ano ka ngayon bakla? Ang akala mo ba mas pakikinggan ka ni Alma? Tigil-tigilan mo na yung pakikialam mo sa relasyon namin kasi nagsasayang ka lang ng laway mo. Tingin mo nasasayang lang ang effort ko? Huwag ka masyadong kampante ano. Baka isang araw magising ka, literal ka na palang inutil at walang silbi. Anong ibig mo sabihin? Pinagbabantaan mo ba ako ha? Ay naku hindi no. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Hindi. Pero kung magiging multo ka, baka oo. In your dreams, Nathan. Baka mauna ka pang magpakamatay sa akin eh. Tawang-tawang iniwan ni Nathan si Jamie. Sigurado siyang halos sumuusok na ang ilong nito. Hindi niya nga lubos maisip kung ano ang naging reaksyon nito noong malamang hindi tinuloy ni Alma ang pagpapakulong sa kanila ni Amor. Nagpatuloy ang relasyon nila ni Amor. Bumalik naman sa dati si Alma. Ang kaibahan nga lang ay mas naging tahimik pa ito. Kahit nakikita nito kung paano siya harutin ni Amor ay wala na lang ito para sa kanya. Kung minsan ay napapaisip na din siya. Baka nga nasanay na lang din ito sa sitwasyon nila. O lubusan ang natanggap dahil wala na din itong magawa. Sayang, di ka pa nakaalis bago mag-lockdown. Nasa Korea ka na sana, no? Buti nga pre, hindi pa ako nakakaalis.
Baka mamaya ano na lang ang mangyari sa akin doon, lalo na't walang trabaho. Maigi pang dito muna ako. May tindahan naman kahit papano, di ba? Kung sa bagay, Ay, oo nga pala. Mukhang maayos na ang pagsasama nyo ah. Mukhang tinanggap na lang ni Maring Alma yung sitwasyon ninyo. Akala ko natauhan na siya nung nakaraang buwan eh. hindi na yung matatauhan pre. Takot lang niya mawalan ng tatay si Yana. Saka, malapit sa akin yung bata eh. Oo nga pala pre. Huwag mo sanang masamain ah. Ayos lang ba sa'yo na makalakihan ng anak nyo yung kanyang setup nyo sa loob ng bahay? Oo naman. Wala namang problema sa amin. Lalo't nagkakaintindihan kami. Saka, ayaw niya ba yun? May mama at papa na siya. May lola pa siya. Naiiling na lang ding nakisabay sa tawa niya ang kaibigan. Ilang araw pa ang lumipas, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Nathan sa kanyang kasilanan. Nagsimula yun nang mahirapan siyang umihi isang umaga. Aray, bakit ang hirap? Ang hirap umihi. Ang sakit na ng pantog ko eh. Nang pilitin niya ay nakaihi naman siya. Pero may napansin siyang sumasama sa inilalabas niyang likido. Para yung puti na may kasamang pula. Ano to? Anak ng... Amor? Amor? Galit niyang sinugod ang babae na nooy mahimbing na natutulog sa kwarto. Pabalang niya itong niyugyog na ikinainis naman ito. Anong nangyayari sa akin ha? Bakit nahihirapan ako umihi? Aba, ewan ko sa iyo. Natutulog ako ang ingay-ingay mo. Sa inis niya ay hinatak niya ang buhok ng babae at pinaupo ito ng sapilitan. Ba! May lumalabas na nana sa akin. Ikaw lang naman ang lagi kong nakakatalik eh. Ano? May tulo ka? Ako lang ba ha? Sa'yo nang galing to Amor. Kung kani-kanino ka kasi nagpapagamit eh. Buisit ka. Hoy, Nathan, kung hindi ko gagawin yon, anong ipambibisyo mo, ha? Sige nga! Ay nako, wala akong pakialam. Basta gumutin mo tong sakit ko. Hinawaan mo pa ako, walang niya ka. Ano bang sinasabi mo? Wala akong sakit, no? Kanino ko makukuha to? Kay Alma? Hindi naman gaya mo yun na kung sino-sino sinasamahan. At paano ka naman nakakasiguro? Lalo lang uminit ang ulo ni Nathan. Gustuhin niya mang kumprontahin si Alma ay wala siyang maisip na dahilan para gawin yon. Tiwala siyang malinis ito dahil hindi naman na ito umaalis ng bahay simula na mag-lockdown. Naging home base na kasi ang trabaho nito at hindi rin ito pumapayag na maging frontliner dahil sa anak nila ng lalaki. Bakit hindi ka magpa-check up pre? Baka mamaya kung ano na yan. Natatakot ako magpa-check up ngayon eh. Kahit wala kang COVID, magkakaroon ka kapag nasa ospital ka na. May mga private clinic naman eh. Medyo mahal nga lang. Teka, alam na ba ni Alma yan? Hindi pa nga eh. Si Amor, dapat siya ay nagpapagamot sa'yo eh. Hindi daw siya ang nanghawa sa akin. Pinaghinalaan pa nga ako na baka may iba pa akong babae. Baliw na yung isang yun eh. Mas silosa pa sa totoo kong asawa. Kahit naman magselo si Alma, wala ding silbi pre. Kaya mas silosa yung kabit kasi sila ang feeling legal eh. Ang hindi alam ni Nathan ay yun na din ang huling pagkakataon na makakausap niya ang kaibigan sa tindahan nito. Na mga sumunod na araw kasi ay unti-unti na ring namaga ang alaga niya. Bukod sa nahihirapan siyang umihi, iba na din ang pakiramdam niya doon. Nagiinit yun na nangangating-ating hindi niya mawari. Ano bang nangyayari dyan, Nathan? Nakakadiri naman. Di ko alam eh. Anong gagawin ko, Amor? Dali mo na kaya ako sa klinik. Kailangan na ito maagapan. Bakit ako magdadala sa'yo? Ako ba ang asawa mo? Ano? Bakit hindi ikaw? Ikaw mas laging nakikinabang nito. Pwes, hindi na ngayon. Diyan ka na. May kliyente pa ako naghihintay sa akin. Nangihinang napaupo si Nathan sa kama nila. Sa loob ng ilang buwan ay sila lang ni Amor ang magkasama sa loob ng silid na yon. Samantalang si Alma naman ay sa sofa lang natutulog kasama ang anak nila na nasa kuna naman. Na lang ang sasabihin ni Alma. Ay nako, baala na. Kailangan ko ng tulong ngayon. Dati ko din naman siyang napaligaya eh. Siguro naman
may pakialam pa siya. Nang araw na yon na ipinagtapat niya na sa asawa ang tunay niyang kalagayan. Wala siyang nakitang kahit anong reaksyon sa mukha nito. Nakatungod lang ito at nakikinig. Hindi rin ito nag-alinlangang sumang-ayon sa kanya nang sabihin niyang kailangan niya magpa-check up. Sige, sa sahod ko magpapacheck up ka. Talaga? Naku, maraming salamat Alma. Hindi na kumibo ulit si Alma. Sa halip ay bumalik na ito sa mga ginagawa nito. Sa unang pagkakataon ay may kung anong kirot siyang naramdaman sa dibdib. Napagmasdan niya kung paano asikasuhin ng asawa ang kanilang bahay. Ganon din ang anak nila habang nagtatrabaho ito. Ngunit bago pa man siya tuluyang talunin ng konsensya, ay bumalik na siya ulit sa higaan niya at nagpahinga. Ano? Iiwan mo na ako? Pero paano ipinangako mo sa akin na ikaw ang sasagot sa lahat ng pag-alis ko? Hindi ka na makakaalis. May virus na. Matatapos din yan. Tuparin mo ipinangako mo, Amor. Ayoko na nga eh. Bakit ba? Wala ka na rin namang silbi sa akin ngayon. Hindi ka na nga makatayo eh. Inutil. Anong sabi mo? Bakit? Hindi ba totoo? Inutil ka naman talaga. Walang silbi. Ay nako, makaalis na nga. Hoy, Amor! Bumalik ka dito! Bayaran mo ako sa lahat ng pagpapaligaya ko sa'yo! Ayop kang matanda ka! Kahit amoy lupa ka, pinagtiisang kita! Hoy! Bumalik ka dito! Pero nginisian lang siya nito at saka tuluyan ng iniwan. Dala ni Amor ang lahat ng damit nito. Ultimo electric fan na binili nito noon ay binitbit nito. Alam niyang rinig na rinig lahat ni Alma ang naging sigawan nila. Inakala niyang papasukin siya ng asawa para pakalmahin. Pero hindi yun nangyari. Inis siyang nagsisisigaw. Hindi niya akalain na sa ganitong kalagayan pa siya iiwanan ni Amor. Ang buong akala niya noon ay susuportahan siya nito sa lahat ng pangangailangan niya financially. Niya ka, Amor. Hindi pa tayo tapos. Kung inaakala mong matatakasan mo ko, nagkakamali ka. Simula nang umalis si Amor ay si Alma na ang walang sawang nag-aasikaso sa kanya. Pinagsasabay nito ang pagiging ina, asawa sa kanya, at guro sa mga batang tinuturuan nito online. Ano ho? Infection lang? Sigurado po ba kayo, Dok? Ang laki na kasi ng pamamaga niya, oh. At nahihirapan na din talaga ako umihi. Sobrang sakit. Pero ipinilit ng doktor na infection lang talaga ang nakikita nitong dahilan kung bakit nagkakaganon ang kasalanan niya. Maayos din naman kasi ang resulta ng mga lab test niya. Maging sa UTI ay negative siya. Siniguro din ito na wala siyang STI. Pasensya ka na sa akin, Alma. Pati ako, hindi ko na din alam kung ano nangyayari sa akin eh. Naging alagain mo patuloy ako. Walang problema doon. Asawa mo ko, di ba? Obligasyon kong alagaan ka. Makaramdam man siya ng pagsisisi ay huli na. Ni hindi niya magagawang makabawi sa asawa sa lahat ng pananakit niya dito. Emotionally at physically. Makalipas lang ng 3 araw na ininom niya ang gamot ay may kakaiba na siyang naramdaman na nooy namamanhid niyang alaga. Umaga, iihi sana siya pero pagtingin niya sa kanyang kasalanan ay hindi niya napigilang mapasigaw. May uod! May uod! Ang dami! Humahangos namang dumating ang asawa bitbit ang anak nila. Maging ito ay nandiri nang makita ang maliliit na uod sa alaga niya. Parang nagpa-party-party pa ang mga ito doon at walang tigil sa pagkibot. Para yung mga uod ng langaw, mas malalaking galang ng konti ang nasa kanya. Anong nangyayari? Bakit inuud na to? Linisan mo na lang, bilis! Hindi malaman ni Nathan kung paano tatanggalin ang mga yon. Nang minsan siyang may mapatay ay kumalat pa ang nana at dugo galing doon sa kanyang kasilanan. Halos masok siya sa nasasaksihan. Maging ang amoy kasi ng nanggagaling doon ay hindi na kaaya-aya. Ang dating ipinagmamalaki niyang parte ng kanyang katawan, ngayon ay uod na lang ang nakikinabang. Diyos ko,
Ano po ba itong ibinigay yung sakit sa akin? Bakit sa dinami-rami ng parte ng katawan ko? Bakit sa best friend ko pa? Hindi siya tinutulungan ni Alma para linisin ang mga uod doon. Kahit nasa loob kasi siya ng kwarto ay dinig na dinig niya ang tawa nito. Naririnig niya din ang boses ni Jamie na pumapainlan lang sa buong bahay nila. Nais makaramdam ng pagsiselos ni Nathan. Dati kasi ay siya ang madalas na dahilan ng malakas na tawa ng kanyang asawa. Ngayon ay hindi ito ngumingiti kapag kaharap siya. Para lang itong isang robot na nag-aasikaso sa kanya. Hindi ito natulog sa higaan nila katabi niya kahit nung wala na si Amor. O pre, kumusta ka na? Nangangayayat ka yata ng husto ah. Eto, hindi pa rin mabuti ang lagay. Mabuti naman at nabisita mo ako. Ilang linggo na kasi kitang hindi nakikitang lumalabas eh. Oo nga pre, wala nang lakas eh. Inubos na ng sakit na to yung natitirang muscle sa katawan ko. Ang totoo, masyado akong pinapahirapan ng sakit ko eh. Pare, imbis na gumaling ako dun sa mga gamot at antibiotic na binigay sa akin, parang lumalala pa ang lagay ko eh. Nahihirapan na nga ako. Parang gusto ko nang sumuko. Pre, pagsubok lang yan. Maswerte ka at isang tulad ni Almang napangasawa mo. Inaalagaan ka at inuunawa. Sa kabila ng lahat hindi ka nagawang iwanan ito. Di tulad nung Amor na yun. Nang tingnan ni Nathan ang asawa na nooy masayang nakikipaglaro sa kanilang anak, ay hindi niya mapigilang mapaluha. Tama ka. Baka hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin kung wala si Alma sa buhay ko, pre. Oh, huwag ka sanang magagalit sa akin pre Pero alam mo pakiramdam ko, ito na din marahil yung plano ng Diyos para bigyan ka ng dala at mamulat ang mata mo sa mga maling ginagawa mo sa mag-ina mo. Hindi nakakibo si Nathan. Napayuko siya ng ulo at nahiya. Yun din kasi ang pakiramdam niya. Baka nga karma niya yun sa lahat ng pasakit na dinulot niya kay Alma. Ang babaeng walang ibang ginawa kundi ang unawain siya, mahalin at pagbigyan sa mga kapritsyo niya. Sana gumaling pa ako. Hindi na ako mangangako pero isinusumpa ko. Magiging deserve ako ng mag-ina ko, pre. Kinapik siya ni Nathan sa balikat. Maging ito ay napangiti na din sa kanya at tumango. Tama yan pre, naniniwala ako nagagaling ka pa. Basta't huwag ka makakalimot magdasal ha. Kasama ka sa panalangin ko na sana maging maayos na ang lahat sa buhay mo. Napatango na lang si Nathan. Gabi-gabi niya ding dasal yun ngayon. Nakipagdil pa nga siya sa Diyos. Napagalingin lang siya nito, iaalay niya na ang buong buhay niya sa pamilya nila ni Alma. Magsisikap na siya para paunlarin ang buhay nila at ipaparana sa asawa ang maalwan na buhay. Isang araw, isang binatang lalaki ang naging panauhin nila. Wala noon si Alma dahil namalengke ito, kaya naman siya ang humarap sa lalaki. Dahil na din siguro sa kalagayan kaya kung ano-ano na lang ang iniisip niya. Inakala niya na baka kabit ito ni Alma. 21 lang kasi ang asawa. Mukhang hindi naman nalalayo sa edad nito ang bisita nila ng mga sandaling yon. At hindi niya maitatangging may itsura ang lalaki at di hamak na batak ang katawan. Anong kailangan mo sa asawa ko? Kailangan ko po sana siyang personal na makausap, kuya. Bakit nga? Sino ka ba? At bakit kailangan personal pa kayo mag-usap? Sabihin mo na lang sa akin kung anong dahilan mo at umalis ka na. Pasensya na po kayo. Si Alma lang po talaga ang sadya ko. Ang tigas din ng mukha mo ano? Hindi ka ba nakakaintindi ha? Asawa niya ako. Sa akin mo na sabihin at ako na magsasabi sa kanya mamaya. Lalabas na lang po muna ako. Doon ko na lang siya hihintayin. Inis na nagtangi sa mga bagang ni Nathan. Mabuti na lang talaga at hindi siya nakakatayo ng matagal at nakakalakad. Kung hindi ay kanina niya pa sinundan ng lalaki at pilit na pinalaya sa kinaroroonan nito. Yang tinitingin-tingin ng bisit na to. Mukha ba akong kaawa-awa sa paningin niya?
Teka nga, kala mo ba hindi ko kaya? Aray, wisit talaga oh. Sa tuwing susubukan niya kasing tumayo ay bigla na lang sisigid ang matinding kirot mula sa kanyang namamagang alaga papunta sa kanyang mga hita at paa. Kainis. Kung putulin na lang kaya kita, wala ka na din namang silbi. Para siyang siraulong kinakausap ang sarili. Mabuti na lang at hindi pa nagigising ang anak niya. Mas mahihirapan kasi siya kapag umiyak ito at nagpakarga. Pinapatulog talaga muna ito ni Alma bago ito umalis para mamalengke. Maya-maya pa ay natanaw niya na ang pagdating ni Alma. Agad itong kinausap ng binatang lalaki. Dahil malayo ay nagkasya na lang siyang tanawin ang mga ito mula sa kinauupuan sa loob ng bahay. Sino ba siya? At bakit hinahawakan pa niya yung kamay ni Alma? Nang tila galit na bawiin ni Alma ang kamay nito, ay nakita niya pang naglumuhod ang lalaki na parang nagmamakaawa. Anak nam, buwisit naman oh. Talagang sa katirikan pa ng araw. Ang kakapal ng muka. Pero mukhang hindi nagpatangay ang asawa niya. Galit pa din itong iniwan ng lalaki na nung humarap sa gawin niya ay nakita niya pang may luha sa mga mata. Sino yon? Pero hindi siya kinibo ng asawa. Kitang-kita niya pa din ang galit sa mukha nito. Pero hindi siya nagdalawang isip na ulitin ang tanong. Kung galit ito, mas galit siya sa nasaksihan. Tinatanong kita, Alma. Sino sabi yung lalaking yun eh? At may palhud-luhod pa siya sa harap mo? Bakit hindi mo siya tanungin? Ano ba namang klaseng sagot yan? Tinanong ko siya kanina pero ayaw akong sagutin. Sino ba kasi yun? Kabit mo? Doon lang tumalim ang tingin ni Alma sa kanya. Para yung matalas na kutsilyong anumang oras ay sasaksak sa kanya. Wag na wag mong pinupunas sa akin ang dumi mo, Nathan. Eh kung ganon, sino yun? Bakit ba hindi mo kasi masagot-sagot yung tanong ko? Napalunok siya nang marahan nitong lumapit sa kanya. Tila nanunumbat ang mga mata nitong hindi naaalis ang pagkakatitig sa kanya. Simula na magkaroon ka ng kabit, wala ka ng karapatan para tanungin ako ng ganyan. Saka nito kinuhang anak nila sa kuna at lumabas ng bahay. Naglakad ito paalis. Gusto niyang humabol dahil aaminin niyang inakala niyang sasama na ito sa lalaki. Pero matapos may sabihin ay nilampasan na din ito ang binata. Hindi na din naman humabol ang lalaki sa asawa niya. Sa halip ay laglag ang balikat nito na muling naglakad papunta sa gawin ng bahay nila. Papunta ito sa kanya. Napakatigas niya. Hindi ko na siya mapapakiusapan. Kasalanan mo to, Nathan eh. Ikaw lang dapat na nagdudusa dahil ikaw lang naman talaga may gusto na sirain ng pamilya niyo eh. Pero nandamay ka pa. Anong sinasabi mo? Sino ka para magsalita ng ganyan sa pamamahay ko, ha? Wala ako sa loob ng pamamahay mo at wala akong balak na pumasok diyan. At nasa akin lahat ng dahilan para sumbatan ka dahil halos mamatay na ang mama ko sa sakit na dumabo sa kanya ng dahil sa'yo. Dahil sa kasama ng ugali mo. Hoy, lalaki, wag mo akong pinagbibintangan ha. Sakit nga eh, di ba? Paano ko naman naging kasalanan yon? Tanga ka ba? Dahil sa'yo, kaya nadamay sa pangungulam ang mama ko. Dapat sa'yo binabalik lahat ng sakit eh. Ikaw hindi na dapat binubuhay dahil masama kang tao eh. Sino bang nanay mo? Hindi nga kita kilala eh. Si Amor! Siya ang mama ko! Payat na nga! Nagbudot balat pa siya dahil sa inyong mag-asawa! Si Amor? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Gusto mong alamin ha? Wag na! Wala naman kayong pinagkaiba ng pinagdaraanan ngayon eh. Ipagdasal mo na lang na mabuhay pa yung nanay ko. Dahil kapag hindi niya nakayanan, sinusumpa ko. Handa akong magsanla ng kaluluwa ko sa demonyo. Mabalikan lang kita. Bago ito tuluyang umalis, ay isang pailalim na tingin pa ang iniwan nito sa kanya. Aaminin niyang kinabahan siya sa mga huling sinabi nito. Medyo nag-loading ang utak niya. Ilang minuto pa bago niya lubusang maunawaan ang lahat. Kulam? Ipinakulam kaming dalawa ni Amor? Sa tinagal-tagal ng panahon na may sakit siya, ni hindi sumagi sa isip niya na baka ginagamitan nga siya ng itim na kapangyarihan.
Naging kontento na siya sa dahilan na baka na-infection lang talaga siya. Mara siyang napabuga ng hangin. Nanginig ang katawan niya sa naiisip. Pakiramdam niya, lumiliit ang paligid niya sa hilo. Sa dami ng taong pwedeng magpahirap sa kanya, si Alma nga ba ang gagawa ng ganoong katinding bagay? Napakaraming katanungan sa isip niya ng sandaling yon. Pero wala si Alma para sagutin siya. Bukod sa hilo ay nanakit din ang ulo niya. Tuluyan ng nanikip ang dibdib niya sa tinitimping pag-iyak. Bakit ka nandito? Nasaan na mag-ina ko? Ayaw niya nang umuwi. Ilang beses ko siyang pinipilit pero ayaw niya na talaga eh. Total alam mo na daw ang totoo. Sapat na daw yung ilang buwan na inalagaan kanya. Ano? Di ko maintindihan. Alam mo din yung tungkol dito? Ang pagpapakulong lang sa inyo ng kabit mo ang plano at siyang pinayo ko sa asawa mo, Nathan. Hindi ko naman nakalain na gano'n na pala katindi ang kinikimkim niyang galit sa iyo. Hindi ang tulad ni Alma ang gagawa ng ganito kalupit na bagay eh. Kilala ko yon. Pero nung araw na yon, parang ibang tao ang kaharap ko at hindi ko na siya nakontrol. Anong ibig mo sabihin? Na totoong pinakulam ako ng sarili kong asawa? Malungkot na tumango si Jamie. Para naman siyang nauupos na kandila sa kumpirmasyon na yun. Hindi niya yun inaasahan. Sa tanang buhay niya, hindi niya naisip na gagawin yun ni Alma sa kanya. Sa totoo lang hindi ko masisisi si Alma eh. Nasaksihan ko kung paano siya masakta ng paulit-ulit ng dahil sa iyo. Pero aaminin kong galit ako sa ginawa niyang to. Dahil parang isinanla niya na din ang sarili niya sa demonyo. Mali na pinasa niya sa itim na kapangyarihan ang hustisya para sa panggagago niyo sa kanya, no? Hindi na siya nakaimik. Hindi niya din alam kung ano ang mararamdaman niya. Hinayaan niya si Jamie na kuhain ng ilang gamit ng mag-ina niya. Siguro nga yun talaga ang nararapat para sa gagong tulad niya. Siya ang nagtulak kay Alma para magdesisyon ng ganong katinding bagay. Ngayon ay lubos-lubos ang pagsisising nararamdaman niya. Palabas na sana ng pintuan si Jamie nang magkaroon siya ng lakas magsalita. Pwede bang pakisabi kay Alma, patawad? Halatang nagulat din si Jamie pero sinsero itong ngumiti sa kanya at tumango. Padadalhan ka na lang din daw niya ng lutong pagkain dito. Habang hindi mo pa kayang kumilos para sa sarili mo. Sana hayaan mo na siya muna sa ngayon, Nathan. Sige, ingatan mo mag-ina ko ha. Pangako, hindi ako manggugulo. Bukal yun sa loob niya. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng kagaanan sa dibdib niya. Nang tuluyang mapag-isa ay sakalang bumuhos ang luha ni Nathan. Para siyang biglang nauntog ng malakas. Gusto niya na lang tapusin ang buhay niya habang inaalala kung paano niya abusuhin ang asawa niya noon. Galit na galit niyang pinagsusuntok ang sariling ulo. Ang tanga-tanga mo, Nathan! Ang tanga-tanga mo! Napakasama mo! Tama sila eh. Hindi ka na dapat nabuhay pa eh. Wala kang silbi. Wala kang kwenta. Wala! Nang gabing yun ay buo na ang loob niyang tapusin ang sariling buhay. Naghanap siya ng matalas na bagay sa kusina na pwedeng gamitin pero wala ni isa siyang mahanap doon. Puro plastik ang mga gamit. Ultimo kutsara at tinidor ay mga plastik din. Kung gusto mong gawin ko, Alma, ang patuloy pang mabuhay. No, paano pa ako mabubuhay kung ganito kalagayan ko? Bakit hindi mo na lang ako patayin? Ha? Bakit hindi mo na lang ako patayin? Sa lapag ng kusina na nakatulog si Nathan ng gabing yon. Kinabukasan ay nagulat siya dahil nang iihi sana siya ay dire-diretso na yung lumabas. Hindi na din siya nasasaktan at bagya na ding nabawasan ng pamamaganon. Naiyak na naman siya dahil sa tuwa. Nanibago pa siya nang medyo matagal na siyang nakakatayo. Kinapa ang damdamin.
Ni katiting na galit ay wala siyang maramdaman para sa asawa. Ang totoo ay sa sarili niya pa siya nagagalit. Napakagago niya kasing lalaki. Sa paglipas ng araw ay tuluyan ng naging maayos ang kalagayan ni Nathan. Isang araw ay nasa lubong niya si Amor. Mukhang maayos na din ito di gaya ng huling balita niya tungkol dito. Parang baliwalang nagngitian lamang sila at nilampasan na ang isa't isa. Pre, masaya ako para sa'yo. Hindi mo ako binigo sa pagkakataong to ha. Worth it ang orasyon ko. Ibang-iba ka na. Orasyon? Loko ka talaga. Gabi-gabi ako nagro-rosaryo, kala mo ba? Alam ko naman na magbabago ka pa eh. Nakita ko yun sa'yo nung huling bisita ko. O tingnan mo, ayan o, at mas maayos ka na. Sana lang, pagpatuloy mo na ha. Malay mo, masungkit mo ulit yung matamis na oo ni Alma balang araw. Pagtatrabahuan ko yan, pre. Pero sa ngayon focus muna ako sa pagsasaayos ng buhay ko. Para sa susunod na harap ko sa mag-ina ko, magagawa niya na din ako may pagmalaki. Yan! Bilib na talaga ako sa'yo, pre. Ibang level na yung maturity mo. Parang nalampasan mo pa nga ako ngayon eh. Sira. Ay, oo nga pala. Tumawag na si Sir Rudolph sa akin. Continue na daw ulit yung pagpapalis nila. Baka mamaya, sabay pa tayong makalipad nito. Maayos na kasi yung mga dokumento ko eh. Ay, oo nga. Ayaw mo yun. Sana parehas tayo ng kumpanya para magkasama pa din tayo doon, no? Nakaka-homesick kaya kapag nasa ibang bansa ka tas ikaw lang mag-isa. Oo nga, kaya nga eh. Buti na lang, may sapat na naipon na din ako para sa mga gastusin. Sana talaga matuloy na tayo ngayon, no? Sigurado na yan, pre. Basta magtiwala ka lang. Gaya ng inaasahan, sabay ngang napadalhan ng visa sina Jack at Nathan. Parang destiny din na iisang kumpanya sila nakapasok. Hindi naman nawala ng kontak si Nathan sa kanyang anak na si Yana. Gayunpaman ay hindi pa rin siya kinakausap ng asawa hanggang sa mga sandaling yun. Totoo, pre. Wala akong kaidi-idiyang may sarili ka ng bahay at lupa sa Pilipinas. Congrats ha. Alam mo, nakakabilib talaga yung dedikasyon mo ngayon eh. Sana sa pag-uwi natin harapin na ako ni Alma. Para naman sa kanila talaga lahat ng ginagawa kong ito eh. Sigurado akong harapin ka na nun. Basta't totoo ka sa mabuting intensyon mo, magbubunga na maganda lahat ang pinaghirapan mo. Nangiti siya sa kaibigan. Sa loob ng 2 taon ay wala siyang ibang inspirasyon kundi ang kanyang mag-ina. Isang beses niya ding sinubukang kausapin si Alma pero bigo siyang makausap ito. Lahat ng messages niya ay sinisinlang pero hindi nare-replyan. Nang kasunod na buwan ay sabay din silang umuwi sa Pilipinas ni Jack. Habang nagpaiwan si Jack sa Manila para i-meet ang nakilala nitong babae online, siya naman ay dumiretso kung nasaan si Alma. Hanggang sa mga panahong yun ay kasama pa din ito si Jamie sa bahay. Nathan, hindi ko nasaklaw ang pag-iisip ng kaibigan ko. Alam mo naman kahit noong magkarelasyon kayo hindi nakikinig sa akin yan, di ba? Kaya nga sana tulungan mo na lang ako. May inihanda akong sorpresa para sa kanya sa pamilya namin. Kahit hindi niya ako tanggapin, basta maibigay ko sana yung regalo kong yon. Hindi naman siya nahirapang pakiusapan si Jamie. Agad nilang isinetap ang pagdadala kina Alma at sa anak nila sa subdivision kung saan siya nakakuha ng bahay at lupa. Doon ay muling hiningi ni Nathan ang permiso ni Alma para ligawan ito. Tensyonado ang lahat dahil baka bigla na lang mag-walk out si Alma. Pero para siyang nabunutan ng tinik nang tumango ito kay Nathan at kiming ngumiti. Hindi ako mangangako ng kahit ano, Alma. Itong nakikita mo ngayon, hindi na ito magbabago. Mas pagbubutihan ko pa hanggang sa tuluyan ko nang mabawi lahat ng sakit na dinulot ko sa iyo. Hanggang sa muli kitang mapatawa ng gaya ng dati. Nang yakapin niya ang mag-ina niya, ay batid na ni Nathan lahat ng pangit sa nakaraan ay iiwanan na nila doon.
gaya ng luma nilang bahay na naging saksi sa masasama nilang alaala. Ang bagong tahanan na sabay nilang pinagmamasdan ng mga oras na yon ang pupunuin naman nila ng masasayang karanasan. Mas may pagmamahal at may respeto sa isa't isa. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang